patuloy na nagbabayad ng tax natin. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na binabayad natin, imbes na ibalik sa atin sa serbisyo, kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon, ito ay inilalagay sa ayuda. Mga ka-YouTube, mainit na usapin ngayon ang pagtapyas sa budget ng PhilHealth at mga kontrobersyal na issue na kinasasangkutan ng ahensyang ito. At ngayon, lumabas na ang katotohanan. Si dating Department of Finance Secretary Cielo Magno ay nagsalita na ukol sa mga anomalya na nagaganap sa PhilHealth. Narito ang buong video, kaya't panoorin ninyo ito hanggang dulo para sa mga detalye. Ngayon, ako ay nagagalit. Ako ay napapamura. Pero iiwanan ko na kay Ilay yung pagmumura. Bakit po? Dahil patuloy tayong ginagago at patuloy tayong niloloko ng gobyerno ito. Tayong mga manggagawa, tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng tax natin. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na binabayad natin, imbes na ibalik sa atin sa serbisyo, kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon, ito ay inilalagay sa ayuda, inilalagay sa akap pangpamudmod ng mga politiko. Lalo na si Speaker Romualdez na walang ginawa kung hindi mag-roadshow para magpamudmod ng akap. So yung kinikita natin, yung pinagpapagura natin, yung tax na binabayad natin, na pupunta para sa patronage politics. Nakakawala po ng dignidad. Kung maaari lang huwag magbayad ng tax, hindi po ba? Pero tayo mga manggagawa, walang choice. Walang choice kung patuloy na ibigay yung pera natin sa gobyerno kapalit ng walang kwentang pamamahala. Kaya po tayo naririto ngayon para ipahayag ang pagtutol natin sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. At ito ay kitang-kita sa 2025 proposed budget. Ito po ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Bakit? Ito ay anti-Filipino, pro-politician. Nakita niyo naman, zero budget for PhilHealth. Diba? Ito ay isang pagtatraidor sa atin. Tayo mga manggagawa ay patuloy na nagbabayad ng PhilHealth, samantalang ang gobyerno tinatalikuran ang responsibilidad niya. Isang pagtataksil sa bayan. Nakita niyo naman, budget ng edukasyon, binawasan. Pero yung infrastructure, dinagdagan ng 200 billion pesos. Kulang pa daw ang flood control project, sabi ng presidente. Nakakahiya naman habang tayong lahat lumalangoy sa baha. Kulang pa ang flood control projects at dredging. Dinagdagan pa rin ang sariling budget ng Kongreso, dinagdagan ang sariling budget ng Senado, dinagdagan ang mga programa na kung saan tayo mga Pilipino ay kailangang manglimos. Pero ang PhilHealth, ano ang ginawa? Zero budget. Kaya ang panawagan natin, PhilHealth natin, wag na kawin! Ang management ng PhilHealth, sigawin! Sigawin! 2025 budget, sigawin! Maraming salamat. PhilHealth natin, wag na kawin! Kalusugan at karapatan, ipaglaban! Yan mga boss, nandito kami sa Recto para kalampagin ang gobyerno natin. Yan, i-record nyo na to. Utangin na nyo mga congressman. Galit na ang taong bayan. Ayan na mga boss, oh. Galit na ang taong bayan. Nandito kami sa Recto mga boss. I-share nyo to, i-share nyo. I-record nyo na, i-share nyo na to. Ayan na mga boss, oh. Ayan. PhilHealth namin, wag na kawin. Yan, oh, takbo daw. Urong daw, urong. Ayan, oh. Ano? Putangin na nyo mga congressman kayo, wag nyo nakawin yung PhilHealth namin. Ayan.
Huwag nyo nakawin yung pondo ng PhilHealth. Huwag nyo isiro ang budget dyan. Galit na mga manggagawa. Galit na ang taong bayan. Magsiresign na rin kayo. Magsiresign kayo. Ikaw, Ledesma, CEO ng PhilHealth. Putang ina mo, magresign ka na. Herbosa, isa ka pa. Secretary of Health, tang ina mo, magresign ka na. Kayo mga congressman, hayop kayo. Ayan na, galit na yung taong bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. At masayang-masaya tayo dahil napakaraming pumunta dito sa rally natin. Yan. Para ipanawagan na ibalik ang pondo ng PhilHealth at labanan itong patuloy na panggagago ng gobyerno. Yan. Laban. Laban lang. Yan, laban. sabi nga ni Prof. Celo Magno, this is the most corrupt budget in the history of Philippines. Kitang-kita po yan sa pangungurakot ng mga politiko natin. Unang-una na si Speaker Romualdez at sa mga nasa House of Representatives na walang ginawa kundi magpamudmod ng ayuda. Samantalang tayong mga mamamayan patuloy na nagbabayad ng tax natin. Tama. Tapos, habang tayo patuloy na nagbabayad ng tax, yung binabayad natin, kinukurakot nila. Tama. So, nakakawala po talaga to ng dignidad. Tama. Kaya after 20 years, nandito na naman ako sa Mindola. Magkakasama na kami ni Prof. Celo Magno. PhilHealth namin, wag nakawin. Mga kasama, sabi kahapon ni Congressman Suarez ng Quezon, yung akap daw na 26 billion, hindi naman daw ginagamit sa pamumulitika. Naniniwala kayo doon mga kasama? Yes! Ginagawa na naman tayong tanga ng mga congressman at ng mga senador eh. Alam ng taong bayan kung bakit ziniro ang budget sa PhilHealth at nilagyan ng 26 billion ang ayuda para sa Kapos ang Kita program. Gagamitin yan ng mga politiko, lalong-lalo na yung mga tatakbo sa 2025 para legal na bilhin ang boto ng mamamayan. Payag ba kayo doon mga kasama? Hindi! Ginagawa kasi tayong mangmangi. Alam ng taong bayan yan kahit nakapikit na ang ayuda, AX, tupad, pati ang akap, ginagamit yan ng mga politiko para sa interes nila. Kaya nga sila yung paulit-ulit na nai-elect eh. Kaya nga sila yung paulit-ulit na nailalagay sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan dahil nangangapital sila sa desperasyon at pangangailangan ng mamamayan. Alam nyo mga kasama, di naman talaga concerned yung mga congressman at mga senador sa kalusugan natin eh. Alam nyo kung anong gusto nila? Manikluhod tayo, magmakaawa tayo para doon sa sarili nating pondo na ginagamit nila. Ang kakapal ng mukha nitong mga congressman na to, na kung magdikta kung saan pupunta ang pondo, parang sa kanila yung pera na ginagastos nila. Pera ng taong bayan yan. Tapos ang gagawin sa atin, na pera ng taong bayan, tayo pa'y magmamakaawa dito sa mga politiko na to. Pumapayag pa kayo sa ganyan mga kasama? Yes! Hindi pumapayag. Pero alam naman natin, desperado ang marami sa atin. Ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng bill sa ospital, ang mahal ng mga gamot. So saan tayo kakapit? Siyempre, desperado tayo dahil may pera si congressman, nalapit tayo doon, magmamakaawa tayo. Ang labas, superhero na naman. Bayani na naman ang mga congressman. Ayaw natin ng ganito dahil ang kalusugan, karapatan niya ng mamamayan. Nakasulat mismo yan sa konstitusyon natin eh. Ewan ko ba, may presidente tayong hindi alam kung ano nakasulat sa konstitusyon. May mga congressman tayo na hindi alam kung ano nakasulat sa batas. Kasi nga, ang interest nila, magmakaawa tayo. Pag tayo nagkasakit, kasama na po yung mga kaibigan nating mga pulis. Pag tayo nagkasakit, pag tayo tinamaan ng atay, ang bato, tayo inatake sa puso, ang bagsak nating lahat sa public hospital. Ano nga asahan natin? PhilHealth. Tapos siniro yung subsidyo o yung budget na ilalagay sa PhilHealth. Saan tayo tatakbo ngayon? Di sa mga politiko, ganyan tinatarantado ng mga congressman at ng mga politiko ang mamamayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Kaya ang sigaw natin, PhilHealth natin, wag na kawin! Dahil ito, malinaw pa sa araw na pagnanakaw sa pondo ng mamamayan. Ang hirap po no kapag clueless ang presidente. Well, kasasagot lang po ni Pangulong Marcos at gina-justify niya yung hindi pagbibigay ng subsidy sa PhilHealth. Nakakatawa kasi sabi niya 150 billion lang daw ang kailangang budget ng PhilHealth. Yung konsulta package pa lang na naglalaan ng 1,700 per individual. At kung lahat ng Pilipino ay naka-enroll sa PhilHealth, i-multiply na lang natin yan sa 100 million. Yan po ay 170 billion na.
So, dun pa lang sa konsulta package, kailangan mo na ng 170 billion na pondo, isama mo pa yung hospitalisasyon. At kung itutuloy yung expansion ng package ng PhilHealth, kasya po ba ang 150 billion? Obviously not. At ang nakakalungkot pa dito, ay ibalik natin yung usapan na sinasabing may reserve fund ang PhilHealth, no? Sabi ni Grace po yan ay 600 billion pesos, sabi ng Pangulong Marcos yan ay 500 billion pesos, sabi ng PhilHealth yan ay 431 billion pesos. Alam niyo po na ayon sa batas natin sa Universal Healthcare Act, Section 11, na kailangan talagang may reserve funds ang PhilHealth. At yung reserve fund po na yan ay dapat katumbas ng 2 taong projected program expenditure. Hindi po talaga yan dapat ginagasta. Dapat taon-taon meron silang reserve fund. Hindi po yan dapat ginagalaw. Bakit may reserve fund? Kasi kailangan mabayaran ng PhilHealth yung mga inaasahan niyang gastusin, hindi lamang sa taon na to, kundi sa mga succeeding years. Kapag tiningnan mo, itong financial documents ng PhilHealth, yung Statement of Changes in Equity, no? Mukha ngang may pera ang PhilHealth. Reserve Fund as of December 31 ay umaabot ng 464 billion pesos. Pero kapag sinama mo na yung insurance contract liabilities, negative na po ang total members equity ng PhilHealth. Negative na to 663 billion pesos. Ano ba yung insurance contract liabilities? Yan po yung estimate ng gastusin ng PhilHealth kapag sakaling nangailangan for health coverage yung mga miyembro niya. Kaya po bilang isang insurance company ay kailangan nagdalaan siya ng pondo para sa insurance contract liabilities niya. So yan na po yung usapin ng reserve fund, no? At malinaw na dapat hindi yan ginagalaw, dapat may 2 years na reserve fund, equivalent to 2 years operational expense ang reserve fund ng PhilHealth. At kung titingnan nga ang total members equity ng PhilHealth, negative pa ito. Bakit nakakagalit at sinasabi kong clueless ang presidente? Kasi naaayon din sa batas na kailangan ibigay sa Universal Health Insurance natin, sa PhilHealth natin, yung mga subsidiya na kailangan nilalaan nila. Dahil naka-earmark po yan specifically. Yung kinukolekta nating tax mula sa sugary beverage at yung kinukolekta nating tax sa tobacco, dapat nilalagay sa PhilHealth. Ngayon, kung totoong may sobrang pondo ang PhilHealth, ang kailangan nyo pong gawin ay either palawakin yung serbisyo sa amin, kaya dapat in-expand nyo na yung counterpart coverage nyo hanggang 70%. Dapat 30% na lang out of pocket namin. O kaya naman, i-refund nyo yung sobrang bayad namin. Hindi nyo po pwedeng kuhanin yung pondo na yan at ilagay para sa mga ayuda program ng gobyerno. Kailangan nyo po, kung sobra-sobra talaga ang pera ng PhilHealth, ibalik nyo sa amin, sa mga nagbayad ng premium. Yan po yung naaayon sa batas.